Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, President Marcos, walang kaibigan pag ICC ang usapan. Senator Bongo at Bato, walang takas kahit sino pa ang humarang, kahit magtago pa sa Senado. Grabe mga kaibigan, talagang sagad ang paninisi ng mga maka-Duterte sa ating Pangulo at gobyerno. Talagang lehitimo kasi ang bawat sinabi ni Senator Trillanes noon na magiging bangungot ang bagong taon ng mga alipores ni Duterte. Sa bagong nilabas ng ICC, kasabwat si Bato at Bongo, sabay sisi sa ating Pangulo. Rason pa ng mga maka-Duterte, pinag-iinitan ng mga DDS senators at tila inililihis ang usaping korupsyon ng ating Pangulo. Buwelta naman ng Malacanang na walang tropa at kaalyado pag ICC na ang usapan. Pag nandyan na ang warrant of arrest, abay diretso talagang aakto. Todo deny naman si Bongo at ang iba pa na nasa listahan ng ICC na wala daw silang kinalaman sa anumang kabalbalan. Kaya naman may matinding sagot ang Malacanang sa mga patutsada ng mga maka-Duterte. Nako, abangan nyo po yan. Talagang sunog yung mga pinapakalat nilang naratibo tulad ng kanilang amo. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sabi po kasi ni Senator Bongo noong 2019, sasamahan niya si Duterte hanggang kulungan. Ganyan niya daw kamahal ang kanyang presidente. Tapos si Senator Bato naman noong 2025, handa daw niyang samahan ang kanyang tatay Duterte para kanyang alagaan. Hanggang dumating ang araw mga kaibigan na si Duterte ay naaresto, nandito pa din ang dalawang ito. Yung isa nagtatago, yung isa naman puro kwento. Ngayon mga kaibigan, itong 8 kasamahan ni Duterte na nangangamoy maaresto, abay iisang script. Wala daw silang kinalaman. Totoo ba ito? Kaya naman, heto matinding sagot ni Atty. Castro. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017 at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. Correct. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. Correct. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po ba magkagulo? Kaya Kung nga ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. correct. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing oversight committee head ang umamin na maraming naging pataya na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. At ito ay maling-mali. So kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? Malinaw yung stand ng Malacanang dito mga kaibigan. Pag may arrest warrant galing Interpol, dapat diretso arestuhin si Bongo at Bato. Tulad na lamang yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kaya sagot na din ito mga kaibigan sa sinasabi ni Senator Lacson na dapat daw pag may warrant of arrest galing ICC, dapat dumaan muna ito sa local court. Dagdag pa ni Senador Lacson, pag-uusapan daw nila sa Senado kung anong tulong ang maibibigay nila kay Bato at Bongo. Alam nyo mga kaibigan, naiintindihan naman natin yung pagiging senador nila, di po ba? After all, baka itong galawan na ito, yung mga pahayag ni Senator Lacson, ay isang political na estratehiya, di po ba?
Siyempre, di po ba? Kasi nga sa ngayon medyo magulo ang Senado. Pero mga kaibigan, maraming nagalit at nadismaya sa sinabi ni Senator Lacson. Para sa mga kritiko kasi mga kaibigan, ito ay pagtatanggol sa mga kapwa niya senador o yung tinatawag nating political shielding. Pero para kay Lacson daw mga kaibigan ito ay depensa sa soberanya ng Pilipinas at integridad ng Senado. Kaya nga mga kaibigan, yung mga sinasabi ni Senator Lacson, abay ginagamit na naman ng mga maka-Duterte tulad ng PDP. Alam niyo mga kaibigan, yung mga ganito may moral dilemma talaga di ba? Paano mo nga naman itataguyod ang soberanya at proseso ng batas kung ang pinoprotektahan mo ay mga taong idinadawit sa malalang korupsyon at paglabag sa karapang-pantao? Di po ba? In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal, kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ng attention? Correct. Hindi ito diversion. Dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulong Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC. Dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit. Mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, mayroon ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Alam nyo mga kaibigan, talagang matindi. Oo, matindi talaga tong bakbakan ng naratibo ngayon. Alam naman natin ang PDP, di ba? Baluarte yan ng mga Duterte. Gumagamit na naman sila ng linyang direkta sa damdamin ng mga kababayan natin, di ba? Ganyan sila soberanya at korupsyon, di ba? Ginagamit pa talaga yung kung ano yung naging linyahan din ni Senator Lacson. Para maging buong-buo, solido yung naratibo nila. Nakakahiya naman no? Soberanya daw, samantalang yung kaalyado nila gustong ipamigay yung isla natin. Diba? Sa mga dayuhan. Kaya nga tinatawag silang tsinador. Tapos, usaping korupsyon, samantalang halos puro kaalyado ng mga Duterte yung sangkot, mga kaibigan, sa malalang korupsyon ngayon. Kaya tama lang yung sinasabi ni attorney, huwag ipahid kay Pangulong Marcos ang anumang desisyon ng ICC. Diba? Ginawa nyo yan, yung kabalbalan na yan, tapos ipapasa nyo sa kung sino yung Pangulo ngayon, lalong-lalo na yung Pangulong Marcos. Aba, matindi kayo. Ay, nako mga kaibigan, tuloy natin to. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin. Pero tandaan natin, ano ba nangyari doon dating sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan. Noong dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Ang ganda ng tanong niya mga kaibigan Totoo naman. Kung sa panahon ni Duterte ay mahina at walang hustisya ang mga biktima ng EJK kaya sila lumapit sa ICC, sa ngayon ba, sa panahon ni Pangulong Marcos, mahina pa din ba ang ating justice system? Well, eto mga kaibigan, maganda rin yung sagot dito ni Attorney Claire Castro.
Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan Correct. at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Totoo Hindi naman. po maaaring impluwensyahan. Totoo naman mga kaibigan, para iwas rason, 'di ba? Para iwas politika. O tsaka may pagbabago naman kahit papano ang hustisya ngayon kumpara noon kay Duterte. Pero sa usaping EJK mga kaibigan, sa libo-libong biktima, mukhang wala pa atang 10 yung nahatulan o nakulong man lang, lalong-lalo na yung mga matataas na opisyal na kaalyado mismo ni Duterte. Kaya pabor ako dito sa sinasabi ni Attorney Claire Castro na doon sa ICC dapat mangyari ang lahat na ito. Para walang impluwensya, 'di ba? Walang issue tungkol sa politika o kahit na anong sinasabi na nabayaran at kung ano-ano pang rason diyan, 'di ba? Mas okay 'yon mga kaibigan. Kaysa dito sa sinasabi na naman ng mga double standards na mga makadilis. Ay nako talaga, oo. Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin. Paulit-ulit. As part of its statement, what do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto na iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Tama. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Tama mga kaibigan, di ba? After all din naman kasi, nangako-ngako itong si Senador Bato at Bongo na sasamahan nila si dating Pangulong Duterte. Kaya heto na. Di ba? Ito na yung pagkakataon nila. Na patunayan lalong-lalo na sa mga DDS na mahal nila si dating Pangulong Duterte. Samahan na nila, 'di ba? Sa dahig. At syempre, magiging babala na din ito mga kaibigan. Di po ba? Sa mga susunod na leader na ang kapangyarihan ay may hangganan. Kaya abangan na lang natin kung hindi nagpapasok itong si Senador Bongo, abay nag-alabato na rin. Nagtatago. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.